Yun, bali mga ka-small time breeder, nandito tayo sa ating simpleng breeding pen. Tayo po ay nag-set up ng ating ibibreed na pambatil stag para sa kung siya po ay mapapaagang itlog, ito po ay aabot sa pero konti lang po. Ayun po ay magta-try ako mag-breed ng early bird dahil may nagsasabi na maganda raw mag-breed ng early bird. Yan. So subukan po natin. Yan, kung tayo makakapag-palabas ng early bird. Dito tayo sa nag-set up tayo, nag-ayos tayo ng mga pugad, yung lagayan nila ng itlog. Tapos naglagay na rin tayo ng vitamins. Ang nilalagay po natin dyan ay yung product ng Battlecock, yung Egg 1000. Yun yung lagi natin ginagamit yearly. Maganda yung ating egg production. Hindi po tayo nag-endorse, pero sinasabi ko lang po na yung experience ko dun sa product na yun. Yan yung isa nating i-breed nasa likod natin. Yan, magaganda po ang yan, sukat. Pinili po natin yan, yung ating Beatles White na sarili natin buo. Ako ay may sikreto na bloodline na nilagay dyan, pero yung pagka-white niyan po ay parang kulay na lang niya. Yan. Tapos yung isa nandito, ayaw bumaba. Takot tayo sa ating kukunin lang mga ka-small time breeder. Yan mga ka-small time breeder, bali ito yung isa nating babae. Yung dalawa hindi natin mahawakan kasi medyo mailap sila. Papakita ko po sa inyo ang quality nito kung ito ipapasa po sa inyo. Sa mga mag-aabang naman po sa mga halimbawa ay sisiw, baka hindi po tayo makapag-release ng sisiw dahil dito po sa amin ay medyo mahirap ang pagtawid ng sisiw. Siguro mga 3 months old din tayo mag-release. Yan, yung ating babae, yung ating pulit na binibreed ngayon. Ito po ay balihin na okay na yung kanilang balahibo. Napaliguan na rin po natin. Ang ginawa natin, pinurga natin ito lahat sabay-sabay. Tapos ating pinaliguan, binigyan na natin ng injectable na vitamins. Hindi ko na po sasabihin kung anong brand kasi baka tayo ay sabihin tayo nag-endorse. Yung ating isang hen na gamit. Yan. Ang bloodline po nito ay Wingate Black ni Sir El Toro Game Farm, pero hindi ko po ito direct na nakuha sa kanya. Ito po ay parang binigay sa akin dahil bigay na hindi ko masabi na binili ko, hindi ko rin masabi na ito ay binigay. Parang ito po ay binayad sa akin dahil may kumukuha sa akin dati, pinapadala ko kahit walang bayad. Ay ang nangyari ay nagkaroon ng konting problema, yung mga manok sa kanya ay parang nadisgrasya, pero pinalitan niya po ito, pares po ito. Yan, ito yung aking black. Ang bloodline po nito ay Wingate Black. Ang pagkakalam ko po, yung Wingate Black na ginawa ni Sir Michael Gregorio, ang pagkakalang ko may-ari nun. Pagkakalang ko ito ay super brown red din ito. Yan, napakaganda po niya, ating isang gamit. Maganda mga binti. Yan. Ito yung ating isang hen na gamit. Papakita ko po sa inyo yung dalawa, pero hindi po natin mahahawakan dahil medyo mailap sila. Yan mga ka-small time breeder, ito yung ating setup. Ang lalaki po niya ay okay na yung balahibo niya, bali yung buntot na lang ang huli niyang pero pwede na pong gamitin yung ganyan para sa akin. Hindi ko po sinasabi na para sa lahat, pero okay na po lahat yan. Hindi na po yan naglalaglag ng balahibo. Siya po ay patigas na kung sa yan. Ang gamit po natin na ay yung sarili kong palabas na yellow legged Dutch.
Yan po ay ano, anak ng aking Pransopia na inahin. Yan. Shoutout kay Sir Eric Largado. Maraming salamat sa pinadala mo sa akin na pulit. Dalawang yellow-legged Dutch po ang nakapasok dyan. Bali magkaibang breeder yung inanggalingan. Yan po yung lumabas. Quality. Yan. Kunti lang po tayo mag-breed kasi yun lang yung kaya natin sa budget. Mahirap naman mag-breed tayo na sobrang dami. Hindi naman natin kaya na i-provide yung pangangailangan nila. Wala rin mangyayari. Bali mamamatay lang din yung mga sisi natin. Sayang lang din yung gastos natin. Yan. Ito naman yung dalawang pulit. Nagamit natin. Parehas po na Beatles White yan. Sarili kong buo yan. Tatlong inahin lang po. Tapos isang lalaki. Yan lang po yung setup ko. Ako po ay natural. Ito po ay natural na style. Yung tinatawag nila ay flock mating. Alpha sila. Tapos yan yung lalaki. Yan yung tatlong babae. Bali may itlog na po yung dalawa na yan. Umitlog na yan ng tig dalawa. Pero hindi ko pa kinolekta. Yung pangatlo, kukolektahin na natin. Kasi doon ako naniniwala na yung pangatlo ay may similya na po yun. Yan. Yan po sila. Tingnan nyo mga small time breeder kung papasa po ba sa inyo. Yan. Yung aking yellow-legged Dutch. Na nanggaling sa dalawang family ng yellow-legged Dutch. Ng Pransopia. Tapos ang lalaki linyada naman ni Sir Doc Marvin Rocaport. Idol ko yan. Pero hindi po tayo direct doon na kumuha. Doon sa direct na kumuha doon tayo kumuha naman. Doon sa kaibigan natin na si Man. Yan. Shoutout sa'yo Sir Boots. Ito ay palabas ko doon sa yung broodstag na nakuha ko sa'yo. Pero ang nanay nito ay yung aking ang Pransopia. Yan, magaganda po yan. Hindi ko lang malapitan po at nalayo para makita nyo rin. Yan po sila, yan. Ito po yung aking unang setup. Bali pupunta tayo doon sa kabila na pangalawang setup natin, mga ka-small time breeder. Yan mga idol, yan. Ating gamit na broodstag. Yan. Lipat po tayo dun sa ating pangalawa na setup. Yan lang po yung aking breeding pen. Bali ito po ay pinesto ko talaga dito sa ganitong parang slide na design. Kasi dito po sa amin ay pag ganitong buwan ay madalas nang naulan dito. Para yung tubig niya hindi po naistakan. Yan. Simple lang po yan. Mga rita-ritasong mga ano lang. Pero tayo po ay nakakapagpaitlog. Hindi po mahalaga yung ating breeding pen ay maganda. Pero ito naman po ay safety. Kailangan lang safety kasi hindi natin masabi. Baka minsan wala ka dito sa yung wala ako dito. Baka makawala sila. Mamalay na lang tayo. Nakawala na yan. Sayang naman. Napakaganda pa naman ng ating gamit na broodstag. Yan lipat po tayo dito sa kabila sa ating set number 2. Bali makaka small time breeder, ito yung ating pangalawang set ng ating breeding. Ganun pa rin yung ating broodstag, pero ito po ay pwede nang, para sa akin po hindi ko sinasabi sa lahat, para sa akin pwede na po itong gamitin dahil ito po ay hindi na lugon. Ito ay patigas na ang kanilang balahibo. Yan, bali naglaglagan na po ito lahat. Yan, gusto ko sa inyong ipakilala yung aking last breeding last year. Ito po yung ama ng aking mga sweater yellow-legged Dutch. Pero ito po ay yellow-legged Dutch na dark side ni linyada ni Doc Marvin Rocaport. Pero sinasabi ko po nga na hindi po ako direct na nakakuha kay Sir Doc Marvin Rocaport, pero inaalam po natin yung history do sa ating pinagkunan na direct po siya na kumuha kay Sir Doc Marvin Rocaport. Baka mapanood ni Sir Doc Marvin Rocaport ito. Sir Doc Marvin Rocaport, ito po ay naibahagi lang sa akin ng aking kaibigan na si Sir Boots Mabunga. Nakuha ko po sa kanya, ito ay stag. Yan. Ito yung ating ginagamit.
Napakaganda po ng mga buto nito. Talagang yung mga palabas ko last year na mga crosses dito. Ito po iisa ko lang ginamit. Nag-testing lang ako. Kinross ko dun sa Yellow Legged Dutch ni Sir Eric Largado na galing naman kay Pransopia, kay Sir Herme Pagtalunan. Yung tinatawag niya na Pransopia Yellow Legged Dutch. Yung may-ari po ng Los Malos Game Farm sa Bataan. Sinaray ko po dito, yun nga, yung isang broodstag na pinakita ko sa iyo sa kabila, anak na po nito yon, pero iba ang nanay nun. Yan, ito yung ating pangalawang nating setup ng breeding. Bali po ito ay mga nasa, malaking manok po ito, nasa 2.5 kilos. Napakalapad ng katawan. Yan. Saka ang buto niya po maganda, talagang na-try ko na ipapamana niya sa kanyang mga anak. Yung kanyang ito po yung kasi yung hinahanap ko yung buto. Tapos yung kanyang sipit-sipitan, dikit na dikit. Yung mga paan, siyempre pipili po tayo, siyempre yung medyo maganda na sukat na broodstag. Saka maganda naman po yung nito. Talagang balansyado. Yun. Shout out kay Sir, kay Bro Bus Mabunga, ito yung pinadala mo sa akin dati. Saka shout out na rin sa pinanggalingan nito, yung bumuo nito, kay Sir Doc Marvin Rocaport. Yun. Papakita ko po sa inyo yung kanyang mga pulit dito. Hindi ko lang siya mahuli dahil medyo maila po. Yan. Small time breeder, ito yung isa kong sinet dito. Yan. Bali, bago natin sinet up po ito ay kinuha na natin yung kanilang mga wing band number. Tapos yung kanilang bloodline po niyan. Ako naman po ay nandito kaya alam ko kung anong bloodline yan sila. Ito po yung aking blues. Yan po ay may dugo ng bully ko. Kaya pag yan po ay naglabas, ang lumalabas po ay blues na bulik. Yan. Yung aking bali mga na po ito hen. Bali ito po yung pangalawa, yung aking 5K sweater. Bali ito po ay nagamit ko na, magaganda po ang naging ito anak. Kay Sir, galing po ito kay Sir Jun Velasco ng Tanay. Ako po ay maliit na breeder lang pero bumibili po ako. Pero hindi ko man kaya dun sa iba, pero pumipili po ako ng breeder na maayos. Ang nangyari lang po dito, kaya napapasin nyo yung pakpak niya, naging ganyan. Ay sumabit po sa lambat, ay ako'y natagalang nakabalik dito, parang nabalian siya. Pero magagamit pa naman pong paitlogin. Hindi ko po yan binili ng ganyan. Yan ay sadyang sumabit laan sa lambat dito sa aking breeding pen, ay nabalian nga po siya ng pakpak. Pero okay pa po yan. Maganda po yan mitlog. Yan po ay dink pair na 5K sweater. So mga magtatanong po, hindi po yan sadya na ganyan na binili ko. Hindi po ako pag ako po ay pumipili ng pulit at ako bumibili, hindi po ako bumibili ng mga ganyan. Kaya lang dito na nga po yan na disgrasya, sumabit sa lambat. Yun. Ito namang isang ito po ay palabas ko na dito. Yung lahi ng aking mga Maclean Hatch ni Sir Ray ito ng Uton, Iloilo, yung Santer mo nga. Yan po yung mga lahi na yan. Sarili ko na po yung palabas dito. Yan yung F1, unang anak po yan ng aking mga nakuhang materialis. Yan lang po yung ating setup. Tapos yung isa po ay ito po ay off color, itong isa na ito. Yan po sila. Natural lang ako mas nagagandahan po ako pagka ganito. Yung sila ay alpas, parang natural lang yung kanilang pagpapaitlog. Yan yung isa. Bali na itlog na po yung isa na yan. Ito malapit na rin po ito. Kasi tuwing umaga po ang ginagawa ko dyan, inoobserbahan ko sila pag nagpapakain ako, hinihipo ko sila isa-isa. Yan. Bali ganun na rin ang ginawa natin po. Yan ay ating tinurga na lahat. Paligo, turok bago natin sila sinetup. Yan. Okay na po yung ating paitlogan. Ganyan lang po yung aking yung aking pakastahan, mga breeding pen kung tawagin niya. Yan yun mga idol, mga ka-small time breeder, bali hanggang
siguro hanggang dito na lang muna yung aking yung aking video, yung maiksing video ko 'yon. Shoutout sa lahat ng nanonood saan mga sulok ang panig ng mundo. Ay maraming salamat po. Kasi malaki po yung ating views. Kunti lang yung ating subscriber pero marami na po yung ating views, marami nang nanonood sa atin. 'Yon, sisikapin ko rin po na mapaganda yung ating video. Dahil ako po ay walang katulong sa pag-video, ako lang. Pero sisikapin po natin na maging kahit pa paano maging quality yung ating video, saka yung ating palabas sa ating mga materyales. Yun. Asahan nyo rin po na ating upgrade tayo ng mga materyales din natin soon kung pag tayo nagkaroon ng maayos-ayos na budget. Dahil sa ngayon po ay wala pa tayong masyadong maraming budget. Tayo ay nagsisikap tayo mag-breed ng maayos na manok para doon sa mga kukuha naman po doon sa akin ay hindi naman tayo mapapahiya. Pangit naman yung magbibigay tayo sa kapwa natin ng mga reject. Yun. Ako po ay talagang nagkakaling dahil sa gusto ko yung maging quality ang aking mga palabas. Ayaw ko nung nakakahiya naman. Saka yung ating farm pinagsisikapan po natin na gumanda. Yun. Yan yung ating broodstag. Oh. Ang ganda po ang sukat niyan. Yan, oh. Kasabihin nyo na ayan po ay reject. Hindi po yan reject. Yan ay ating talagang ano. Saka yung pulit na yun, talagang yan ay sumabit lang sa lambat. Hindi ko po yung binili ng ganyan. Meron pa po tayo dyan mga naka-range na 4 na piraso. Yan, sa kabila. Ano. Hindi ko pa inuhuli. Yun nga mga idol, pinagsisikapan natin mapaayos itong ating munting manok. Ito po hindi ko po ito sariling lupa. Bali ito pong baba na ito ay lupa po ito nung luluhin ko. Ginamit ko lamang po kasi ako po ay nanghihinayang naman. Kasi ito po dati ay puro sukalan kung tawagin, kalaan dito sa amin, yung parang gubat. Tapos yan, naging ganyan na nga. May tanim na saging, may tanim na nyog. Para protection din nila sa sobrang init. Tapos nakaka-harvest pa tayo ng saba. Marami po yung bunga, mga saba na. Ito naman po bandang taas na ito ay sa mga magulang ko. Yan tinubuan na ng kugon dahil hindi naman natin, pag hindi ko po ginagamit, hinahayaan kong ganyan. Pero pag gagamitin na po natin yan, ating gigibain, ating anuhin na yung mga kugo na yan at lilinisin na. May naka ano pa ako dyan mga idol, naka range na kaunti. Pero hinuli ko na po yung mga raming kasama nyan. Yun mga ay walang Diyos, ba't ka lumabas? Yun, bali mga ka-small time breeder, bali hanggang doon na lang ang ating maiksing video. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aking munting YouTube channel. Shoutout po sa inyo lahat, sa mga nanonood. Yun nga, maraming salamat po sa inyo. Next time po tayo ay meron po tayong second farm visit. Bali hindi ko palang nakausap ng maayos yung handler dahil ang sabi sa akin ay wala sila dito dahil naglalaban sila sa Cavite ng istagan. Asahan nyo, pag nag-upload tayo ay meron na tayong farm visit para makita nyo rin yung mga manok dito sa aming lugar. Na masasabi ko na itong lugar namin ay hindi rin nagpapahuli sa mga quality na manok. Yun, mga ka-small time breeder, maraming salamat po at ingat po kayong lahat at God bless po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood dito sa aking munting YouTube channel at ingat po kayong lahat kung saan man kayo na doon. Hanggang doon na lang po yung ating video.